Uy, kamusta? It's 2026 na. Sorry, ang tagal na natin din nag-vlog. Pero I just really want to talk about some things. Lalo na ang dami ko hard drive ngayon. Ang dami ko mga videos na hindi na-show sa inyo before nung nangyari sa amin. At the same time, I just want to talk about student visas in 2026. Kung viable pa ba siya, kung okay pa rin ba. And you know what? It's our 7th year anniversary here in Australia. Hindi pa rin kami PR. Pag-usapan natin yan. So, meron akong video rito, lumang clips namin from Adelaide 2023. Wala pa yung second baby namin. And we just traveled from Ballarat to Adelaide. Nag-drive lang kami. And samahan nyo kami. And then from there, magkukwento ako sa inyo kung ano yung mga insights ko about it. Ang dami na kasi nangyari for the past 3 years. And ang dami nagtatanong sa akin, should I still go? Should I still stay in the Philippines? Diba? Ang daming reasons. Yun lang. So, samahan nyo ako. Yeah. So, gumamit ako ng 3 camera nung time na to. So, meron akong VHS, yung luma kong VHS camera na very hipster. Tapos, meron ako Insta360 na binenta ko na rin. Tsaka yung phone ko noon. So, forgive me kung ganito yung mga clips namin. Pero, sinadya ko talaga to. Ano, tara na! Let's go! Welcome to the Pink Lake Lochiel Lake Reserve. Nakwento ko kanina, marami na nagbago mula noong 2023 hanggang 2026 and ang pinakabago rito is yung tumaas na yung visa application fee. Kung dati nasa 710 lang yung bayad mo sa pag-apply ng student visa, ngayong July 1, 2026 umabot na ng 1,600. So pag-isipan mo yun mabuti. Fresh, babe. May namatay, no? Siguro. Sirang-sira yung kotse. God! Meron ba kami 159 kilometers para makarating sa Adelaide? Tumaas na rin yung cost of living in the past few years. So, tinaas na rin ng gobyerno yung pondo para kailangan mo patunayan sa bank account mo na kaya mo talaga mabuhay sa Australia. Dati, 24,505 yung kailangan every applicant. Ngayon, kailangan nasa 29,700 na every year. Yung main applicant lang yan. Hey! Happy Noon. Nandito na kami sa Adelaide! Woohoo! Inabot kami ng gabi daw. Okay, so nandito na kami ngayon sa Adelaide and this is our room. So, sa sobrang pagod namin, nag-check-in na kami sa hotel. Sobrang sakit ng katawan ko niyan. And medyo pinagsisisihan ko yung drive namin na malayo. But at the same time, first time eh. So, nag-Uber Eats na lang kami sa sobrang gutom tsaka sa sobrang pagod. Ginusto mo yan eh. Ginusto niya yan. Masarap yung tayo. May kabaw. Hayanis? Pwede sa'yo na yan. Aka na lang yan. Sharing. I'm so creative. Dati, tumutulong ako sa mga tao gumawa ng GTE. Ngayon, di ko na siya masyadong ginagawa. At actually, totally hindi na nga, no? Kasi pinalitan na siya eh. So, dati, GTE, ngayon GS na. So, genuine student requirement na siya. Meron ng 150 word limit every question. So, same pa rin yung structure niya, pero medyo binibigyan na ng integrity yung mga estudyante talaga to actually write their own kwento. So, we're headed for our first stop. So, ngayong Friday, punta kami dito sa Royal Botanic Gardens ng Adelaide kasi ito lang yung bukas. We're gonna explore it. Tapos meron kami surprise for the little boy. One, 1, two, 2, three. 3. So dahil nga Easter weekend, so sinigurado namin na hindi pa rin nahuli si Rico na ma-experience yung Easter. So sa mismong Botanic Gardens ng Adelaide, nagdala kami ng mga plastic eggs tapos tinago ni Joanne around the garden tapos nag-ikot si Rico tapos nagkaroon siya ng sarili niyang mini game. Simula noong July 2024, pinatupad ng Australia na bawal na yung visa hopping. Ang daming gumagawa kasi talaga nun, no? So, kung ayaw man natin isipin, talaga nangyayari to. So, madalas yung mga tourist visas, nagiging temporary graduate visa. Tumatalon talaga sila. So, nag-aaral din sila. And then, patalon-talon na.
And I think discarte rin natin yung mga Pilipino. But at the same time, bawal nang gawin yun mula noong July 2024. Kung gusto mo mag-aral ulit, kailangan umuwi muna ng Pilipinas. Tsaka doon ka mag-apply. Medyo masakit yung part na yun. Maiksi lang yung stay namin sa Adelaide. And then yung pinaka-highlight talaga namin is syempre bukod sa mga pagkain, pumunta kami rito sa museum nila. Timing na nakita namin yung museum na nandun si Andy Warhol. Sobrang fan kami talaga ng Velvet Underground. Tapos sobrang idol namin lahat ng mga gawa niya. So, saktong-sakto. Good morning. I'm not jumping. What are you saying? So good morning, welcome to Adelaide, our last day here in Adelaide. And last day. It's a very beautiful Sunday morning. Sunday morning. 9 here in Adelaide. And welcome to Sunday morning. Sunday morning. Ang pinakamasakit siguro sa lahat is mas mataas na yung English requirements na kailangan, IELTS, no? So dati, ang dating 5.5 ginawa na siyang 6. Tapos kung kukuha ka naman ng package ELICOS, so yung English language course, bago yung main course, minimum mo kailangan 5.0. Para naman sa mga makakapagtapos na mag-a-apply para sa temporary graduate visa, tinaas na to ng 6.5. Kasabay din ito yung age limit natin para sa graduate visa, from 50 naging 35 na lang. So my final thoughts kung okay pa rin ba mag-student visa in 2026, it really depends on your circumstance right now. Kasi ako, I'm a firm believer na may mga kailangan kang gawin sa buhay mo para mas mapabuti ang quality of life mo. Ako hanggang ngayon, kahit hindi pa kami PR, gustong-gusto ko talaga yung decision ko na makarating dito sa Australia kahit na mahirap. And again, I'm still choosing my hell at ito ang hell ko. And kahit nahihirapan ako, patuloy pa rin ako lumalaban kasi alam ko na worth it ito hanggang sa huli. Hindi ko siya nira-romanticize, pinagpapatuloy ko kung ano yung nasimulan ko. And I hope, sa Pilipinas, makapulot din ng aral ang mga tao na sana someday ma-realize natin na we still need to stand for ourselves at hindi tayo umaasa lang sa gobyerno na hindi naman tayo binibigyan ng karapatan mabuhay talaga. By the way, wala na ako masyadong clips kasi nagka-COVID ako nung pauwi na ako dito sa Ballarat that time. So yun lang. Thanks for watching. Bye.